Usap-usapan ngayon sa Hong Kong ang pagkakadampot o pagkakaaresto sa isang kilalang Pinoy content creator na kilala ding tumutulong sa mga OFW na na-terminate sa Hong Kong. Ngunit ayon sa balibalita ay hindi naman related sa pagtulong niya kung bakit siya inaresto ng immigration. Dahil daw ito sa pagpupromote ng kumpanya o ng serbisyo ng iba. Nagsalita nga din tungkol dito ang isa din dating kilalang content creator sa Hong Kong na nasa Pilipinas na ngayon. Dahil naranasan din niya ito at pati nga rin si Chef Boy Mangyan ay nagpost na ng update sa kanyang Facebook account. So mga boss no, at alam ko marami ang nalungkot sa inyo dito sa nangyari nga kay Chef Boy at bigyan ko lang kayo ng idea mga bossing kung bakit nangyari itong mga bagay na ito. Sapagkat ito po ay naranasan ko personally diyan po sa Hong Kong. Ito ay kung tutuusin, masarap pang magtrabaho sana diyan sa Hong Kong, pero nakita ko kasi ang katoksikan, inggit feelings diyan sa Hong Kong at syempre yung crab mentality na nangyayari diyan sa Hong Kong. Kung alam nyo naman mga kababayan ko, mga boss ko na nandyan sa Hong Kong, kung ano yung naging sitwasyon ko dyan sa Hong Kong, at marami nga nagsasabi na may mga in-scam nga daw ako dyan sa Hong Kong na wala naman silang patunay. At syempre sa akin, masakit sa loob ko yung nangyari na yon. Kaya ito lang po ang idea na maibibigay ko sa inyo bakit nangyari din kay Chef Boy Mangyan kung ano yung nangyari sa akin. Ikikwento ko sa inyo mga bossing. Alam ko, okay, na maraming tinutulungan si Chef Boy Mangyan na mga kababayan ho natin na terminate, yung mga nasa ospital. At yun yung feeling na masarap sa pakiramdam na nakikita natin yung isang kababayan natin na nakakatulong sa kapwa nating kababayan na kung tutuusin wala namang ibang nakakatulong dyan kundi tayo-tayo lang din. On the other hand mga bossing, nakikita nyo rin na may mga pinopromote si Chef Boy na mga tawag dito, mga tindahan. Okay? May mga pinopromote siyang mga product. May mga pinopromote siyang mga agency, okay? Same as nangyari din sa akin yan. Ganon din ho ako mga bossing. Kung nakikita nyo yung mga post ko noon, na may mga kababayan din ho tayong tinutulungan noon, ganon na ganon. Style, ganon na ganon. At nangyari na nga yung inaasahan kong mangyari din kay Chef Boy. Pero iba lang kasi sa kanya dahil immigration ang humuli kay Chef Boy. Okay? Yung sa akin kasi, kumbaga, may complaint din sa akin noon na yun nga tungkol dito sa mga kababayan ho natin na nag-apply sa Canada at ako nga yung tinuturo nila na nag-promote nung agency na yon. Ang nangyari naman kay Chef Boy ay iba naman. Eto, rekta na, immigration na ang nag-invite sa kanya sa immigration office, which is medyo medyo mabigat kasi immigration. Ako kasi ay yung time na yon is police ang nag-invite sa akin at tamang-tama yung mga panahon na yon ay may kasama tayong attorney ng mga panahon na yon. Which is kumbaga parang open ko naman lahat-lahat kung ano man yung mga kailangan nila sa akin. Okay, pati bank account ko pa nga binigay ko sa police station. Ang masakit diyan, hindi ko alam kung ano yung interrogation na mangyayari kay Chef Boy. Ngayon, ano ba ang dahilan kung bakit si Chef Boy ay in-invite ng immigration officer? Una, mga bossing, ay promotion. Wala nang iba yan. Wala nang iba kundi promotion. Alam ko yan kasi nangyari na sa akin yan. Yung pagtulong mo, walang problema yan Kasi natural sa ating mga Pilipino tumutulong at gusto rin ng mga ng mga official o kahit sino pa dyan. Gusto yan yung tumutulong. Pero yung pagpo-promote, hindi na kasi kasali sa kontrata natin yan. Okay? Yun ang isang rason kung bakit siya in-invite ng immigration, ang promotion. At alam ko na ang daming lumapit kay Chef Boy para magpa-promote. Ang problema, merong hindi natuwa sa kanya. May mga tao na hindi natuwa sa kanya, kaya inireport siya. At basta malamang kung ano yung nangyari sa akin na dahil ikaw na ang sikat dyan sa isang lugar, alam ko
sa sarili ko na ang mga nasa likod nito ay yung mga nasasagasaan na ni Chef Boy. Na imbis na sila yung magpo-promote sa mga bagay na to, ay ang mga tinatawag nilang mag-promote ay yung mga vlogger na nasikat dyan. At yan ang matindi. Kaya, pag-pray na lang natin, kasi alam ko naman, nakikita ko naman yung mga post ni Chef Boy, ay magaganda, matulungin talaga siya, 'di ba? Tumutulong sa mga kababayan natin. Pero doon lang siya nadali. Alam ko 'yan na may mga pinopromote siya at diyan siya nadadali at diyan siya hahanapan ng butas. Sabi ko nga, kahit ano pa yung mga magagandang ginawa mo diyan sa Hong Kong, kapag may nainggit sa iyo, siguradong sigurado hihilain ka pababa, ibabagsak ka talaga. At yan ang mangyayari sa mga gustong sumikat dyan sa Hong Kong. Kapag gusto nyo sumikat dyan sa Hong Kong, pag-isipan nyo mabuti dahil hindi nyo alam kung sino yung mga kalaban nyo at kung sino yung mga taong nagagalit o naiinggit sa pagsikat ninyo o pag-angat ninyo. Kaya ingat kayo dyan sa Hong Kong, mga kababayan ko. Kung gusto nyong sumikat dyan, pag-isipan nyo na lang mabuti. Okay? So mga boss, no, hindi ho tayo nagkamali doon sa ating post kahapon regarding nga sa nangyari dito kay pareng Chef Boy. Okay? So ang isang rason kung bakit ho siya hinuli ng immigration ay sa kadahilanan ng kanyang pagpo-promote. Okay? So which is talagang yan ang isa sa pinakarason na mangyayari talaga. Anyway, nakapagpiyansa na, nabasa ko sa news na nakapagpiyansa na si Chef Boy at na pansamantala ho siyang makalaya. Okay? Ang tanong mga bossing, bakit hanggang ngayon ay wala pang post si Chef Boy o wala pa kayong naririnig, okay, galing sa kanya? Sasabihin ko sa inyong totoo, unang-una sa lahat, wala ho siyang gagamiting cellphone. Bakit? Confiscated po yan ng immigration dahil lahat po ng mga transaksyon, lahat po ng mga videos, lahat ng mga pinopromote niya ay kakalkalin ho yan ng immigration. At kung may mga transaksyon na pumapasok sa kanyang mga bank account, titignan po yan ng immigration. Isang rason ho yan kung bakit, mga bossing, wala pa siyang update sa ngayon. Kukunin po ng immigration ang kanyang cellphone. At kung may mababalitaan man kayo sa kanya, within the next few days, ay malamang may magre-regalo sa kanya ng cellphone at o baka gagamit siya ng ibang kanyang Facebook or kanyang account, okay? Gagamit siya ng ibang account para at least makita nyo kung ano yung kanyang sasabihin. Anyway, mga bossing, pansamantala ho siyang nakalaya ngayon dahil nakapagpiyansa ho siya at balitang-balita rin pala na isa sa mga kasama niya na in-invite ng immigration ay yung may-ari ng isang travel agency. So, mga bossing, no, sa mga kababayan ko dyan sa Hong Kong, sobrang higpit na po ang Hong Kong government ngayon. Sobrang higpit na, lalong-lalo na yung mga nagbebenta, nagpo-promote. Dahil noong panahon na nandyan ako, hindi naman ganun kahigpit talaga. Pero sa ngayon, mas lalo nang humigpit at mas lalo nang maraming nagre-report dyan sa ating mga kababayan na nakikita nating umaangat na yung kanilang estado. Kaya ingat ho kayo mga kababayan dahil hindi nyo alam kung sino ang nasa likod ng mga ito dahil mga naiinggit lang naman ang gagawa dito. Pero which is mali din kasi yung paraan ng ginagawa ho natin dahil wala ho kasi sa kontrata ho natin yan. Okay? DH po yung ating kontrata dyan. Pero kapag ikaw ay may ginawang iba na dyan ka kumikita, which is talagang yan po ang mangyayari. Anyway, let's pray for what is happening right now. Dahil ganyan ho talaga ang buhay, mga bossing. Pag-pray na lang natin yung mga kababayan ho natin dyan na sunod-sunod na rin ho ang mga nangyayari dyan na hindi natin inaasahan. Lalong-lalo na yung nangyari kay Chef Boy. Pag-pray na lang natin na sana malampasan niya ito. At kapag magdesisyon kasi ang immigration regarding sa matter na yan, baka maaaring siya ay mapauwi or mabibigyan siya ng ban pansamantala dyan sa Hong Kong. Kaya pag-pray lang natin na sana hindi mangyari, mga bossing, no? At ingat-ingat kayo dyan. Yung mga nagpo-promote dyan ngayon, yung mga nagbebenta online, nako, mag-ingat na ho kayo dahil napagigpit na ho ng Hong Kong ngayon. Mahirap ang makulong. Yung nagsumbong pa, kapwa mo Pilipino. At nangyari yan sa akin.
2014. Para sa kaibigan kong Chef Boy, pakatatag ka lang pre. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Alam nyo, sana lang sa lahat ng mga vlogger dito na nasa Hong Kong, bakit hindi tayo magtulungan? Bakit hindi tayo pwedeng magkaisa? I-avoid natin yung inggit sa isa't isa. Bakit hindi pwede yun? Actually, ni-report man or hindi ng kapwa kababayan basta bawal ay wag na wag itong gagawin dahil nga kagaya sa mga OFW content creator sa bansang Taiwan na pinauwi sa Pilipinas dahil nga sa pagpopromote ng products at kumpanya na mahigpit na pinagbabawal at labag sa kanilang pinirmahang kontrata. Ako nga guys, akala ko noon ay walang mag-aalok sa akin na magpapapromote kaya hindi na ako kumuha ng lisensya. Pero nagkamali pala ako, napakaraming gustong magpapromote sa akin at magbabayad sila. Ngunit hindi ko ito tinatanggap dahil nga bawal na bawal mag-promote dito sa United Arab Emirates na wala kang content creator license.